Lahat ay pinupuna akong isang lalaking kumakain ng libreng pagkain at mayabang dahil lamang kumakain ako at umiinom mula sa aking kababata at sobrang kontrolado ko ang kanyang pera. Hindi ko ito pinapansin. Dahil ang isang responsableng babae ay dapat bumili ng sasakyan at bahay para sa lalaki at ibigay ang kanyang ipon. Masyado ba itong mahirap? Sabi nga nila, hindi karapat-dapat ang babaeng ayaw mag-ambag ng pera sa'yo. Ako, bilang isang lalaki, kung hindi ko hahabulin ang kanyang pera o katawan, ano pa ang hahabulin ko? Ngunit, sa mismong sandaling muli kong kinukumbinsi ang aking kababata na gumastos para sa akin, biglang. May lumitaw na mga hanay ng komentaryo sa harap ko. Nakasulat doon, sobra na, no? Muli na namang ginagawang biktima ng masamang karakter ang pangunahing babae. Gising ka na, pangunahing babae. Ang pagbibigay ng pera sa lalaki ay sumpa sa buong buhay. Tumingin sa akin ang aking kababata, may galit sa boses, bakit hindi ikaw ang gumagastos para sa akin? Napangiti ako dahil ang pagbibigay ng pera sa babae ay sumpa sa buong buhay. Nagulantang ang mga komentaryo. Boda, ginamit mo ang sarili kong mahika laban sa akin. May sumulat din, baliktad na ang mundo, at may isa pang komentaryo na nagsabing, nag-iba-iba ang sinasabi ng lahat. Ang masamang karakter ay magdaranas ng karma. Ang pangunahing lalaki ay lumipat na ng paaralan. Sa oras na yon, ipagtatanggol ng pangunahing lalaki ang kanyang babae, at ang masamang karakter ay mamamatay ng napakasakit. Nang makita ang mga komentaryo, natakot ako ng sobra. Ang natitira pang bahagi ng aking sasabihin ay nanatili sa aking lalamunan. Si Liu Ruyan ay tumingala. Galit na nakatingin sa akin, kunot ang kanyang magandang noo, may pagkainggit. Ang kanyang boses ay may konting pagkainis. Sabi niya, Jiboda, maaari ka bang tumigil sa panonood ng mga nakalalasong motivational quotes na yan? Gusto mo ng pera sa bawat okasyon? Sobra ka na. Wala na akong pakialam. Mamaya ay sasama ako sa aking mga kaibigan. Huwag mo akong istorbohin. Kung dati ito, kapag narinig ko ang ganoong pabago-bagong salita, tiyak na magsasalita ako ng mahaba. Gusto pang makipagkita sa mga kaibigan sa gabi. Sinong kasintahan ang malapit ng mag-asawa at puro laro lang ang nasa isip? Sa halip na mag-aksaya ng oras, bakit hindi ka magtrabaho ng ilang beses bilang delivery rider para kumita ng pera para sa akin? Kung hindi ka magsikap ngayon, paano ka makakapag-ipon ng 388,000 na dote para pakasalan ako? Ngunit sa sandaling ito, tiningnan ko si Liu Ruyan, nakita ko ang kanyang nakatagong pagkainis at naalala ko ang aking malagim na wakas. Napalunok ako ng kinakabahan. Mabilis akong sumagot ng Yui. Sabi ko, sige, umalis ka na. Hindi nagpakita ng kasiyahan si Liu Ruyan, sa halip nanlamig ang kanyang mukha. Muli siyang nakakunot ang noo at sinabi, tanging ang aking mga kaibigan. Puro babae ang andoon. Pwede ba, huwag kang laging magpanik. Napatigil ako, tuwing palihim akong iwan ni Liu Ruyan. Upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan, dati ay sobra akong pumupuna. Sinasabi kong nakikipaghalubilo siya sa mga masasamang kaibigan. Maging tatawag pa ako sa bawat isa upang alamin kung may lalaking kasama. Wala akong magagawa. Ako ay isang taong sobrang kontrolado. Hindi ko pinapayagan ang aking kasintahan na makipag-ugnayan sa kahit sinong lalaki. Ang mga lalaking kaibigan sa kanyang contact list ay tinanggal ko ng tuluyan. Anong kasalanan ko? Ako ay isang lalaking kulang sa seguridad at sensitibo. Siya ay isang malakas na babae. Kaya dapat niya akong unawain at pagtiyagaan. Pero hindi siya nagbabago. Ngayon ay may konting pag-unlad. Alam na niyang kusang magpaliwanag. Lumambot ang aking boses ng kaunti. Taos puso akong sumagot ng Yui, muli. Sabi ko, naintindihan ko. Sige, umalis ka na. Lalong nagdilim ang mukha ni Liu Ruyan. Huminga siya ng malalim, pinisil ang kanyang ibabang labi. Medyo nagmamadali ang kanyang boses. Magsusuot na lang ako ng jacket, okay na. Pati na rin itong turtleneck na itim na sweater. Sisiguraduhin kong hindi man lang lilitaw ang aking leg. Ito ba ay sapat na, Jiboda? Huwag mo akong abusuhin. Tiningnan ko ang panahon ng may pagtataka. Tag-init, 24 na degree. Sa ganitong init, magsuot ng ganoon karami. Hindi ba siya matatakot sa init? Mabilis akong nag-wave ng kamay at sinabi, mainit. Magsuot ka ng magaan. Lalong sumama ang mukha ni Liu Ruyan. Pumiglas siya ang kanyang mga kamao, galit ang kanyang boses. Jiboda, ang tindi mo talaga. Kung ayaw mo, edi huwag. Nagtataka ako. Ang lagi kong sinasabi ay payuhan siyang umalis, di ba? Galit na lumabas si Liu Ruyan, sinara ang pinto ng malakas. Bago umalis, hindi na niya napigilan ang sarili at sinabi sa akin, Jiboda. Ang iyong pagiging kontrolado ay talagang nakakasakal. Hintayin mo lang, darating ang araw. Babayaran mo ang iyong pagiging possessive ng napakamahal. Naging totoo ang sinabi ni Liu Ruyan. Ang aking karma ay dumating makalipas ang 3 buwan. Nasagasaan ako ng isang malaking truck at naging basag-basag. Pagkatapos mabasa ang lahat ng komentaryo,
Saka ko lang naunawaan na ako pala ay nabubuhay sa isang nobela ng Sweet Love at Redemption. Si Liu Ruyan ang pangunahing babae, at ako ang kanyang kababata mula pagkabata, ang masamang karakter na lalaki. Puno siya ng may sakit na pagmamay-ari kay Liu Ruyan dahil si Liu Ruyan ay isang taong sobrang bulag sa pag-ibig. Kaya palagi akong nagsasagawa ng sa kanya hanggang sa dumating ang masayahin at positibong lalaking bida. Nahulog ang loob ni Liu Ruyan, unti-unting naiinis sa aking pagdidisiplina, ngunit ako ay matigas pa rin at hindi nagbabago. Patuloy ko siyang itinuring na pag-aari hanggang sa sila'y nagmahalan ng husto at ako ay nagalit ng sobra. Sinimulan kong mabangis na puntiryahin ang lalaking bida, parusahan ang babaeng bida, at pigilan silang magkaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ng isang pagtatanim ng kasalanan sa lalaking bida, tuluyan akong iniwan ni Liu Ruyan at isinumbong ako sa punong guro at mga guro. Dahil dito, pinalayas ako sa paaralan at napahiya akong umalis, ngunit hindi ako nag-alala dahil ang pamilya G ay hindi mahina. Diretso namang dinala ng lalaking bida ang kanyang mga tao at winasak ang ilang tindahan na pag-aari ng pamilya G at ang kapatid na babae ng lalaking bida. Ang pamilya G ay nag-set up ng isang bitag at naghukay ng butas na naging dahilan upang mabangkarote ang aming pamilya sa isang gabi at ako'y hindi nakatapos ng pag-aaral. Natalo ako ng lubusan, nagkasakit sa depresyon, noong makita ko ang balita ng pakikipagkasunduan ng lalaking bida at Liu Ruyan. Nagulo ang aking isip, hindi ako nakaagapay na makaiwas sa malaking truck na dumiretso sa akin. Namatay ako sa lugar. Bumagsak ang aking mundo. Kahit tag-init noon, naramdaman ko na parang binuhusan ako ng isang balde ng malamig na tubig, nanlamig ang aking mga kamay at paa. Para akong nahulog sa isang yungib ng yelo. Inaamin ko, ako ay may kaunting sakit sa pag-isip. Halimbawa, dahil sa kawalan ng seguridad, pinagbawalan ko siyang makipag-usap sa ibang lalaki. At higit pa, pinagbawalan ko siyang magkaroon ng malalapit na kaibigang lalaki. Kahit mayroon akong mga babaeng kaibigan, iba yon, di ba? Isa pa, tuwing magpapahinga siya, lagi siyang nanonood ng serye at sumusunod sa mga artista, at lagi akong nakatayo sa tabi niya at pinapagalitan siya. Sinabi ko sa kanya na nasa tamang edad na siya, huwag lang manood ng serye at sumunod sa mga artista. Ang pinakamahalaga sa mag-asawa ay ang pagsasama. Dapat siyang madalas na sumama sa akin sa paglalaro. Sabi ng iba, ayaw ko siyang makita na masaya, kaya lagi akong naghahanap ng gagawin para sa kanya. Ngunit hindi ko naman hinihiling na maging isang mabuting asawa at ina. Hindi naman ako tradisyonal sa pag-iisip, tulad ng madalas sabihin ng mga modernong babae. Ang pagiging mabuting asawa at ina ay pagpigil sa kanya. Kaya kung nais kong maging masipag at responsable siya, ano ang mali doon? Hindi ba ito ay para mahikayat siyang mapaunlad ang sarili, hindi ba ito ay para sa kanyang ikabubuti? Ngunit hindi niya ito pinapahalagahan, at sinubukan pa niyang makipag-usap ng lohikal. Hindi niya naiintindihan na ang tahanan ay lugar para sa pagmamahalan. Hindi lugar para sa lohika. Ngunit nang maisip ko ang aking wakas, at naalala si Liu Ruyan. Ang mga masasakit na salita na sinabi niya bago umalis. Nanginginig ako sa takot. Ano ang pagiging masipag? Hindi ito katumbas ng kahit 1,000 bahagi ng aking buhay. Jiboda, ang iyong napakasamang pagiging kontrolin. Dapat mong itigil. Buong gabi akong nanaginip ng masama, ang panaginip ay puno ng mga eksenang pinahihirapan ako ng lalaking bida at babaeng bida. Malulupit at madugong tagpo. Nang bumaba ako, nakita ko si Liu Ruyan na malamig ang tingin na nakatayo sa pintuan. Ako'y automatikong umurong, balak kong magkunwaring hindi ko siya nakita, ngunit lumapit si Liu Ruyan sa akin. Inabot niya ang kamay at niyakap ang aking leg, ang kanyang payat at puting mga daliri ay nag-ayos ng aking kwelyo. Nakatitig ako kay Liu Ruyan ng walang imik. Ipinilig ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata sa akin, pagkatapos ay kumuha ng itlog, gatas, at siopaw mula sa kanyang bag, at sinabi sa isang inis na tono. Almusal, kainin mo. Dali-dali kong kinuha ang almusal. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong binuksan ni Liu Ruyan ang zipper ng kanyang jacket, ipinakita ang puting spaghetti strap na pang-itaas. At isang maliit na bahagi ng kanyang maganda at pinong collarbone. Ako ay magre-react na magsimulang magsalita, ngunit nang makita ko ang malamig na tingin ni Liu Ruyan. Sana ay sampalin ko ang sarili ko. Sinabi ko na titigil na ako. Pinilit kong ilayo ang aking tingin. Si Liu Ruyan ay sinadya pang ibaba ang kanyang neckline, at sa medyo kalmadong boses ay nagpaalala sa akin. Hindi ko binatak ang zipper ng jacket. Medyo naguluhan ako at ang mga komento ay nag-alsa. Isang komento ang nagsabi, ano ang ibig sabihin ng babaeng bida, hindi niya binuksan ang zipper ng jacket? Bakit niya sinadya pang sabihin ito sa harap ng masamang lalaking bida, ang masamang lalaking bida ay papagalitan lang siya? Isang set ng ingi.
Mayroon ding komento na nagsabi magkwento ng biro. Hindi kaya sinasadya ng babaeng bida na mapagalitan ng masamang lalaking bida ikaw sa taas, gumagawa ka ba ng gulo? Ang babaeng bida ay isang taong may mataas na pagmamalaki at pagpapahalaga sa sarili, pinakaayaw niyang mahiya. Tiyak na hindi siya masaya sa kontrol ng masamang lalaking bida. At dahil sa pagpapahalaga sa relasyon, ayaw niyang sabihin ng direkta, kaya palihim niyang binalaan ang lalaking bida na huwag siyang pakialaman. Ah, ganoon pala. Mabilis kong sinabi, okay lang, sa susunod ay hindi mo na kailangang isara ang zipper. Biglang naging madilim ang mukha ni Liu Ruyan. Siya ay nagmaktol, galit at inis. Galit na may halong hinanakit. Sinabi niya, Jiboda. Buong gabi na, ikaw na isang lalaki, pwede bang huwag kang maging sarcastic? Pwede bang huwag mong gawin ito, sinabi niya, araw-araw mong kinokontrol ang aking pananamit. Kahit ang aking mga paa ay hindi mo pinapayagan na mailantad. Kung hindi dahil sa pagkakilala natin mula pagkabata, matagal na kitang nainsakitan. Ako ay nakaramdam ng sama ng loob. Una, paano niya magagamit ang salitang gawin upang pawalan ng halaga ang damdamin ng isang lalaki? Ipinapahayag ang pagiging wasto, saka, hindi naman talaga ako nang-aasar. Bumuka ako ng bibig, gustong sabihing wala akong ibang intensyon, pero ang nakikita ko na lang ay ang galit na pag-alis ni Liu Ruyan. Biglang nawalan ako ng gana sa almusal na nasa kamay ko, hindi ko ito malunok. Namula ang mga mata ni Liu Ruyan dahil sa galit. Nang nasa tabi na ako, narinig ko siyang nagrereklamo sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa akin, sinabi niya. Hindi niyo alam kung gaano siya kadekahilo, pinipilit akong bumili ng regalo tuwing pista, maghatid ng pagkain pagkatapos ng klase, bawal pa akong makipag-usap sa mga lalaki. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Sumagot ang kaibigan, ang baboy naman ng lalaking iyan. Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Sumimangot si Liu Ruyan, sa ibang bagay naman, maayos naman siya. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom at masarap din naman siyang magluto. Sumagot ang kaibigan. Ate, hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagiging bulag sa pag-ibig? Hindi ba mahirap ang hindi manigarilyo, hindi uminom at marunong magluto? Siguro mahirap hanapin ang ganoong lalaki sa mundo, pero aling babae ba ang hindi kayang gawin yon? Sa huli, ang pinakamagaling na lalaki ay isa ring ordinaryong babae. Pero sa susunod na sandali, may lalaking sumingit. Agad-agad na nagpapasimula ng away. Ang dami namang babae na pinipilit ang lalaki na magsumikap at umasenso, at humihingi ng ritual tuwing pista. Kung lalaki ang gumawa niyan, sasabihin mong baboy. Tama nga, ang pinakamababang lalaki ay isa ring ordinaryong babae. Inirapan siya ni Liu Ruyan, kaya iyak ka na. Hindi na siya pinansin. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi sa kaibigan, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ako papayag sa kanya. Lalabanan ko siya, lalayo ako sa kanya. Biglang may matalik na kaibigan na nagbigay ng ideya kay Liu Ruyan. Yan, iyong bagong lipat na estudyante na si Iten Cheng na dumating sa party kahapon. Mayaman, gwapo rin, saka, lalayo ka na kay Jiboda, bakit hindi ka nalang makipag-upo kay Iten Cheng? Nag-isip si Liu Ruyan, sumimangot, sabay-sabay na masayang sigaw ng mga komentaryo, sa wakas ay lumabas na ang bida. Malapit na siyang magkaroon ng matamis na pag-ibigan sa pangunahing babae. Mula rito, magsisimula ng hindi magustuhan ng masamang lalaki ang bida. Gagawin niya ang lahat para hadlangan ang dalawa na magkalapit, pero ang pangunahing babae ay unti-unting mahuhulog sa bida, at sa huli ay kusang upo sa tabi ng bida. Ang bida naming lalaki at ang pangunahing babae ay nagpapakitang gilas ng kanilang pag-ibigan, ginagawang parang tanga ang masamang lalaki. Ibinalik ko ang aking tingin at nag-isip. Sina Liu Ruyan at Iten Cheng ay magkakatabi rin naman sa huli, kaysa palayasin, mas mabuti nang ako na ang kusang umaksyon. Kahit papaano, hindi ako magugustuhan ni Liu Ruyan. Lumapit ako kay Liu Ruyan, tiningnan ako ni Liu Ruyan ng malamig at bumuntong hininga. Jiboda, narinig mo na, marami akong mapagpipilian. Hindi ka mahalaga, mas mabuting sumunod ka na lang at tumigil ka na sa pang-aapi sa akin. Kung hindi, pero sa susunod na segundo, nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan. Wala akong gana sa almusal kanina, bigla akong nagkaroon ng mababang asukal sa dugo, nang hina ang mga paa. Bigla akong bumagsak, sa oras na bumagsak ako, narinig ko ang nagsisising boses ni Liu Ruyan. Jiboda, mali ako, huwag mo akong takutin. Binuksan ko ang aking mga mata sa silid ng manggagamot, nakaupo si Liu Ruyan sa tabi ng kama, may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang maputla niyang mukha ay puno ng pagod, ang braso ko ay napakapit ng mahigpit. Pinagkagat ni Liu Ruyan ang kanyang ibabang labi. Galit at nag-aalala, Jiboda, napakasama mo. Para parusahan ako, sadyang hindi ka kumain ng almusal. Hindi mo ba alam na ang mababang asukal sa dugo ay pwedeng pumatay ng tao? Hindi ako magpapadala sa ganitong mga bastos, mababang uri at kasuklam-suklam na paraan. Naka-cross arms si Liu Ruyan, inirapan ako.
Nang marinig ito, pinigilan ko ang aking pagkakahikab, pero ang aking mga mata ay napuno ng pula dahil sa pigil na luha, naging basa. Susubukan ko sanang magpaliwanag, pero narinig ko na naman si Liu Ruyan na bumuntong hininga. Ano ba? Isang lalaki ka, bakit ka umiiyak? Hindi kita kaya. Sige na. Papayag na ako sa'yo, magsusumikap akong kumita ng pera, at sa'yo lang ako upo. Hindi na rin ako sasali, ayos na ba? Biglang huminto ang pagkilos ko ng pag-stretch. Hindi, tama ba ito? Pilit kong binabago ang aking sarili. Ang imahe ng masamang lalaki, pinipigilan ang aking pagiging mapang-api, hindi na basta-basta sinasabi kay Liu Ruyan na ang babae. Dapat magsumikap at buhayin ang lalaki. Kapag lumapit sa akin si Liu Ruyan, hindi ko na rin tinitignan ang kanyang damit. Kung may hibla ng buhok ng ibang lalaki, lihim ko pang itinapon ang mga gamit na pampahirap na ginagamit sa bahay para parusahan si Liu Ruyan kapag hindi siya sumusunod. Ang mga sinturon, lubid, at iba pang maliliit na laruan ay itinapon ko ng sabay-sabay. Nakita ni Liu Ruyan ang aking pagbabago. Pero umisi siya ng may paghamak, sabay sabing, bagong paraan ng pagsubok na naman. Hindi ako maluloko ngayon. Nainis ako pero wala akong mapagpaliban. May kasalanan na ako dati. Nagkunwari akong hindi pinapansin si Liu Ruyan, pero ang totoo ay nag-aantay ako ng pagkakamali. Pagkatapos niyang magtanong sa isang matalinong kaklase. Pinagalitan ko siya ng husto. Parang para iwasan ng maloko, si Liu Ruyan ay naging masunurin sa susunod. Hindi nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa mga lalaki, umuwi ng maaga sa gabi, ang tanging paglabas. Palihim akong naglalaba at nagluluto para sayo, sa tag-araw, si Liu Ruyan ay nagtatrabaho sa kantina. Nakasuot pa siya ng 3 patong na damit na mahigpit na natatakip, tanging ang nakalantad. Namumula ang pisngi na puno ng pawis, mahaba at makapal na pilikmata na may singaw. Ang maamong mga mata na binasa ng pulang kulay, lalo pang naging kaakit-akit si Liu Ruyan. Sa oras ng tanghalian, tag-araw nga, mas mainit ang kantina. Basang-basa ng pawis si Liu Ruyan, lutong-luto na siya sa init, pinayuhan siya ng kaibigan na tumigil na. Hindi siya nakinig, sinabi niya, ayaw kong bigin si Jiboda. Pinayuhan siya ng kaibigan na maghubad ng ilang damit, hindi siya nakinig, sinabi niya. Kapag naghubad ako, papagalitan ako ni Jiboda, umiling si Liu Ruyan, pinanood ko si Liu Ruyan na pinipigilan ang init. Puno ng pagsisisi, napagtanto ko na sobra ako noon, kaya naman pinili ni Liu Ruyan ang bida. Lumapit ako kay Liu Ruyan, mahinang payo sa kanya, Liu Ruyan. Ang damit mo, bigla akong pinutol ni Liu Ruyan, galit na sabi niya. 3 patong ay hindi pa sapat. Jiboda, huwag kang masyadong magdikta, nagulat ako. Mabilis akong magpaliwanag, isang lalaking may taas na 1 metro at 80 sentimetro, nakasuot ng mamahaling relo. At mamahaling damit, biglang lumitaw si Iten Cheng sa tabi ni Liu Ruyan, may magandang tindig. Nagsalita para kay Liu Ruyan, Jiboda, hayop ka ba? Saan nakitang lalaki na nagpapatrabaho sa babae? Hinahamak kita kung hindi mo kayang buhayin ang sarili mong babae. Ibigay mo na lang, may ibang lalaking mag-aalaga sa kanya, tumingin ako sa maputing mukha ng lalaki. Nasasabik na kumikislap ang komentaryo na nagpaalala sa akin, sabi ng komentaryo. Sa wakas lumitaw na ang kuya bida, paglabas niya ay agad na may pagliligtas, hindi ba matutulak ang bida sa kanyang pawis? Super gwapo ng bida, ang masamang karakter ay akala na walang mangungulo sa kanya dahil sa kanyang pamilya. Pero hindi natatakot ang aming kuya sa kanya, may komentaryo ring nagsabi, nakakainis. Ang bida sa panahong ito, sobrang naapi ng masamang karakter, bilis turuan ng bida ang masamang karakter. Protektahan ang aming baby girl, itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang talukap. Tiningnan ang biglang lumitaw na Iten Cheng. Pinagmasdan ng mabuti, lumingon si Iten Cheng, nagpakilala na parang matagal nang magkakilala. Sabi niya, Ruyan, matagal ka nang nagtatrabaho, hindi ka pa kumakain, di ba? Ganito na lang, pwede bang bigyan mo ako ng karangalan na imbitahan ka sa pagkain, bahagyang ngumiti siya. Biglang sumama ang pakiramdam ko, pero tumango si Liu Ruyan, basta inayos ang damit. Mahinang sabi, sige, pero sa susunod na lang. Kamakailan, marami akong sideline, noong nakaraang buwan, may utang pa akong 500 kay Jiboda, hindi pa nababayaran. Tanong ni Iten Cheng, may utang ka sa kanya? Sagot ni Liu Ruyan. Noong nakaraang buwan, 2,500 lang ang kinita ko, kulang ng 500. Kaya may utang ako sa kanya ng 500, nagulat si Iten Cheng. Tumango si Liu Ruyan, seryosong sabi. Sabi niya sa akin, ang perang kinikita ko para sa kanya ay pera niya, dahil pera niya ito. Kaya kung hindi ko na kumpleto, hindi ba utang ko sa kanya yon? Galit na sabi niya. Ano yon? Hayop talaga, biglang sumiklab ang galit ko. Huminga ng malalim, tinitigan si Liu Ruyan, sinabi ko ng paisa-isa, hindi na kita pipilitin sa susunod na lumabas. Kung gusto mong magpahinga o maging tamad, bahala ka na, natigilan si Liu Ruyan, pagkatapos ay mumuso siya. Hindi ba makipag-usap lang sa lalaki? Inanyayahan lang naman ako sa pagkain, bakit ganito ka?
Sige, hindi na ako pupunta, di ba? Pagkatapos sabihin. Lumingon siya kay Tencheng, naging malamig ang ekspresyon, sabi niya. Nagalit ang asawa ko, huwag na ang imbitasyon, umalis ka na. Tinitigan ako ng masama ni Tencheng, pinigilan niya ang kanyang kamao, nag-atubiling umalis. Sumugod si Liu Ruyan sa aking mga bisig, suminghot-singhot, mahinhin na sabi. Sungit mo talaga, makipag-usap lang sa lalaki, nagagalit ka ng ganyan. Masakit ang ulo ko nang dumampi sa noo, kahit anong paliwanag ko, iniisip ni Liu Ruyan na sinusubukan ko siya. Pinabayaan ko na si Liu Ruyan, pero si Liu Ruyan ay biglang nagbago, sumunod ng mahigpit sa aking mga utos, nagtrabaho ng mabuti, nag-ingat kung dati. Mapapatawa ako, matutuwa na sa wakas ay nasanay na si Liu Ruyan, pero ngayon. Pakiramdam ko ay hindi ako mapakali, may isang espada ni Damocles na nakabitin sa itaas ng aking ulo. Dahil pala sa aking patuloy na pagpapatibay ng kontrol araw-araw. Lalong naging mahigpit ako kay Liu Ruyan, sa ilalim ng ganitong mataas na presyon, kasama ang madalas na hadlang. Siya at ang bida ay lihim na nagkikita, kaya nagkaroon ng galit si Liu Ruyan sa akin, at sa wakas ay nagpa siyang sirain ako. At kamakailan, hindi ko alam kung ito ay aking guni-guni. Palagi kong nararamdaman na si Liu Ruyan ay lalong hindi nasisiyahan sa akin, lihim na tumitingin sa akin na may partikular na madilim na kawalang kasiyahan. Kaya, nang lihim na dumating ang bida na si Tencheng upang hanapin si Liu Ruyan. Medyo napahiya, naglabas siya ng milk tea at nagsalita sa tonong nakikiusap. Ruyan, tumanggi kang kumain kasama ako, kaya hayaan mong bilhan kita ng isang tasa ng milk tea. Hindi mo tatanggihan ito, di ba? Lahat tayo ay mga kaklase, at ang pamilya ni Tencheng. Sa pagsasalita, may malalim na ugnayan sa pamilya Liu. Nagpause si Liu Ruyan at nagsalita ng nahihiya. Sa totoo lang, hindi dahil ayaw kong tanggapin, kundi dahil kay Jiboda. Kamakailan ay pinapalamig niya ako. Nakakainis. Ang tono niya ay parang nasasaktan. Nagkunot noo si Tencheng at magiliw na nagtanong, masama ba ang trato niya sayo? Tumama ito sa gitna, agad na mula ang mga mata ni Liu Ruyan, parang bumukas ang balon ng salita. Nagreklamo si Liu Ruyan, si Jiboda ay isang baliw na sobra ang pag-ari. Mahigpit niya akong kinokontrol, lalong lumalala ang kanyang mga kahilingan kamakailan, kahit anong gawin ko. Hindi siya nasisiyahan, at patuloy akong binibigyan ng cold treatment. Ngumiti ng mayabang si Tencheng. Lumapit siya kay Liu Ruyan, tinapik ang kanyang balikat at sinabi, ayos lang, Ruyan. Kung nasasaktan ka, umiyak ka. Pwede kang sumandal sa aking balikat. Sumandal si Liu Ruyan sa balikat ni Tencheng. Umiyak ng malakas, hindi ba sapat ang ginagawa ko? Hindi ako nakikipag-usap sa mga lalaki. I keep distance from the opposite sex, study hard every day, and the duck soup literature he shared with me. At dahil minsan niyang sinabi na kung nasaan ang pera, nandoon ang pag-ibig, nagtatrabaho ako ng 3 trabaho araw-araw para kumita ng pera para sa kanya. Pero, hindi lang niya direktang sabihin kung ano ang mali ko. Hindi man lang siya gumagamit ng sinturon, kandila at iba pa para ipahiwatig sa akin, at kinuha pa niya ang paborito kong posas. Binalik niya, sabihin mo, hindi ba siya masyadong nangaapi? Tiyak na umaasa siya na hindi ako maglalakas loob na sumuway sa kanya. Sa kanyang mga mata, mas masahol pa ako sa aso. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata, at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang buntong hininga na parang isang babaeng nagrereklamo. Tahimik na may kakaibang katahimikan si Tencheng, tahimik na pinigilan ang kanyang kamao, huminga ng malalim at pilit na ngumiti. Sinabi niya, Liu Ruyan, ito na ngayon ay isang bagong panahon. Ang mga ginawa ni Jiboda sa iyo ay lahat ng pang-aapi, pagsasamantala, mga labi ng feudalismo. Mali iyon. Maaari mo siyang labanan at huwag maapi sa kanya. Tumingin si Liu Ruyan ng walang malay, parang unang beses marinig ang ganoong mga salita. Mabilis na kumislap ang mga komentong bulet. Isang komentong bulet ang nagsabi, Diyos ko, ito ay isang bida na nagliligtas. Tayo ay naligtas. Isa pang komento ang nagsabi, nakakataba ng puso. Ang pangunahing babae ay nabuhay hanggang 20 taong gulang, sa wakas ay may gumising sa kanya na kaya niyang labanan ang mabangis na pagsasamantala ng masamang lalaki. Ang pangunahing babae ay talagang nagising mula sa sandaling ito. Kaya alam niyo na ito ay tinatawag na pang-aapi at pagsasamantala. Ginamit ni Tencheng ang isang kamay upang hawakan ang balikat ni Liu Ruyan, at ang isa pang kamay ay humawak sa kanyang kamay. Sa tonong naghihikayat, Ruyan, lumaban ka. Sabihin mo sa kanya ng malakas, ikaw ay isang tao, ayaw mong maging aso niya. Huwag kang mag-alala, ako ang magiging pinakamatibay mong sandalan. Umiyak nang may pag-aalinlangan si Liu Ruyan. Nagmukhang naguguluhan si Tencheng at nag-usisa, ganyan ka inaapi ni Jiboda. Hindi naman talaga gusto mong maging aso niya, di ba? Alam ng buong paaralan na ang pinakainis ni Liu Ruyan ay ang ako, itong
Araw-araw na pagdidisiplina ng kababata. Minsan niyang sinabi kung makakalabas siya sa aking kontrol. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Kaya naman, sumagot siya ng walang pag-aatubili kay Yi Tengcheng. Mukha ba akong taong napakamura? Tama ka, ito ay bagong panahon. Hindi ako kayang kontrolin ni Jiboda, lalaban ako, ngunit pagkasabi ng mga salita. Agad na nagbago ang tono ni Liu Ruyan, mababa ang tono, labis na nababagabag. Sinabi niya, pero hindi mo alam, napakalakas ng pagkainggit ni Jiboda sa akin. Kung lalaban ako, hindi siya sasang-ayon at baka parusahan pa ako. Sinisisi mo ako, sinasakal, ikinulong sa basement gamit ang kadena. Malungkot ang mukha ni Liu Ruyan, ngunit lalo siyang naging excited, nanginginig ang katawan. Hindi na intindihan ni Yi Tengcheng, umisi siya ng malamig, nagtatago ng kasamaan sa kanyang mga mata. Nagsalita siya ng mayabang, si Jiboda ang bahala ko, hindi siya makikipag-agawan sa akin. Dinala ako ni Yi Tengcheng kasama si Liu Ruyan na tiyak, tumingin siya sa akin mula sa taas. Pinayuhan ako ng matuwid, Jiboda, wala kang karapatang utusan si Liu Ruyan. Siya ay tao, hindi pag-aari mo, tumango rin si Liu Ruyan. Jiboda, sinabi ni Yi Tengcheng, ngayon ay bagong panahon na. Wala kang kapangyarihang kontrolin ako, at naisip ko rin, bakit babae dapat mag-alaga ng lalaki? Bakit babae dapat kumita ng pera para sa lalaki? Sumabay si Yi Tengcheng, bihira ang parasito katulad mo. Gumagastos ng pera ng babae, hindi ka nahihiya, sagot ko, hindi naman nakakahiya. Ako ay isang bagong panahon na independenteng lalaki, tanong niya, ano ang ibig sabihin? Sagot ko, dahil ang independenteng lalaki ay hindi nangangahulugang independenteng kumita ng pera. Biglang sumabog ang mga komento, puno ang screen ng gamitin ang magic para talunin ang magic. At walang magawa si Liu Ruyan na tumingin sa lalaki, kagatlabi si Liu Ruyan na nagsabi, Jiboda, hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagiging pabiro? Sabi ko sayo, kung ayaw mong makipaghiwalay, huwag, sagot ko, hiwalay. Mahinahon kong pinutol ang sinasabi ni Liu Ruyan, sabay na natigilan sina Liu Ruyan at Yi Tengcheng, walang nakakaalam. Sa loob-loob ko, gusto kong mamatay sa kakatawa, hindi ko inaasahan na ang bagay na pinag-alalahan ko ng matagal ay naayos ng ilang salita ni Yi Tengcheng. Kung alam ko lang, dapat maaga kang dumating, bida, naghinala si Yi Tengcheng. Jiboda, pumayag ka ba talagang makipaghiwalay sa kanya? Palayain siya. Mabilis akong tumango, mawawalan na ako ng buhay, para saan pa ang pera niya? May buhay pero walang gastos, kaya kung gawing hindi makapaniwala si Liu Ruyan. Tinitigan ako ng mabuti, may pag-asa pa, sabi niya. Nagbibiro ka ba? Nakakapagsalita ka ng ganyan, sobrang walang hiya mo. Gusto mo pareho, ayaw mo mawala, napakatigas ko. Paano ako naging ganito kawalang hiya, ngunit galit na nag-uusap-usap, nasa loob na ng laro. Maalamat na bomba, hanggang sa, pero talagang nag-isip na ako. Dahil galit siya sa akin, hayaan na siya, ngunit kumuyom ang mga kamay ni Liu Ruyan. Halos kagatin na ang ibabang labi, naging pula ang mga mata, nakakatakot. Umurong ako, nagpanggap na tawa si Liu Ruyan. Malamig na tuyaya, boses parang hangin yelo, sabi niya. Wag mo na akong pakialaman, hindi mo alam, dati. Pakialaman lahat, sobrang nakakainis, kahit alam ang totoo. Pero nang marinig ko, parang gusto kong umiyak ang mga mata, tuluyan kaming nag-away ni Liu Ruyan. Isang araw na kalayaan para kay Liu Ruyan, hindi na kailangan sumunod sa aking mga patakaran, hindi na kailangan magtrabaho. Hindi na kailangan kumita ng pera, pwedeng magsuot ng manipis, pwedeng dumalo sa mga pagtitipon. Pwedeng makipag-usap sa mga lalaki, ngunit ang pinakamaraming pakikipag-ugnayan niya ay kay Yi Tengcheng. Araw-araw, nakikita ko sa mga komento, ang pag-unlad ng kanilang relasyon. May komentong nagsasabi, si Kuya Cheng ay napaka-gentle, hindi lang niya kinokontrol ang heroine. Hinihikayat pa niya ang heroine na makipag-usap sa mga kaklase, malapit nang makalabas ang heroine sa anino ng kontrabida. Tumutulo ang laway sa suporta ng lalaking bida, ngayon ay nagdesisyon na si ate. Bumili ng makeup para sa sarili, bumili rin ng sexy na damit, wow. Ang katawan na ito, sobrang ganda, may komento rin na nagsasabi. Mahinang sabihin, ang ganda ng heroine, kaya pala mahigpit ang bantay ng kontrabida. Ngunit ang heroine ay para sa lalaking bida, walang silbi ang pag-imbot ng kontrabida, medyo nagalit ako. Una, dahil sa pagtataas ng isa at pagbaba ng isa ng mga komento. Pangalawa, dahil ginagastos ni Liu Ruyan lahat ng pera sa sarili. Hindi ako makakuha ng dugo, nagalit, baliw na nag-init, nag-isip ako. Sumama sa kanya ng maraming taon ng hirap, sa huli ba ay talagang ipagkakanulo ang tunay na pag-ibig? Bahala na. Kung hindi, mag-asawa na lang ako ng mayaman, habang nagmumura, hindi ko sinasadyang nakabangga ng tao. Tumayo ako, namangha, mapang-akit na mga mata. Husay na anyo, matangkad na pangangatawan, pamantayang modelo ang dating. Tumingin sa babae, makaluma ang suot na malaki, ang itaas ay maluwag at alog. At may himulmol, ang palda ay lukot-lukot at marumi, pinait ko ang kilay.
Puno ng pag-ayaw, sinabi kong walang pera kaya wag lumapit at sadyang binangga ako. Tiyak na gusto mahulog sa akin para makapang-abusong hipo, hindi ba yon sexual harassment? Babae na mababa, ngunit naisip ko ulit, hindi tama. Siya itong walang hiya, kailangan ba akong abusuhin? Sa isang iglap, hindi ko tuluyang masabi, naguluhan ng matagal, nagtanong ako. Natigilan ng babae, umiling lang siya, napakabait ng kanyang ugali. Ako, ang masamang lalaki, hindi napigilang magsamantala, agad siyang pinagalitan, kahit ngayon hindi mo ako hinaras. Mag-ingat ka, huwag mang istorbo ng ibang tao, hindi ka ba nag-aral ng batas? Sabi ng abogado, kung sexual harassment ba, nakabatay sa nararamdaman ng biktima. Umiling ang babae ng walang malay, marunong magbasa ng sitwasyon, tinanong kung matuturuan ba siya. Magdagdag ng kontak, simula nang lumitaw ang mga komento, hindi na ako sumunod. Sa puso'y gustong disiplinahin si Liu Ruyan, nang angati ang kamay, si Liu Ruyan ay kasama na ni Iten Cheng. Ayaw ko na ring disiplinahin siya, magpalit ng taong didisiplinahin, hindi naman masama. Walang pag-aatubili akong nagpalit ng green bubble sa kanya, doon naglabas ng mensaheng, mahal, ako si Yu Yuwei. Nagpout ako, agad humingi ng halik, parang gusto akong mabiktima ng libre. Sa pagdisiplina kay Yu Yuwei, nakalimutan ko na, naging mabangis, si Liu Ruyan ay naiwan sa isip ko. Ang sikreto ng pagkalimot sa isang tao ay ang paghahanap ng iba. Nang muling lumitaw si Liu Ruyan sa harapan ko. Kumakapit kay Iten Cheng, parang sinasadya, si Liu Ruyan ngayon ay nakasuot ng itim. Isang balikat na masikip na damit, kalahating balikat ay hubad, magandang kurba ng katawan. Nailantad sa araw. Dati, sa unang tingin ay magsisimula akong magsalita. Ngunit sinulyapan ko si Iten Cheng na nasa tabi ni Liu Ruyan, pumikit ako, isang masamang lalaki. Ang mang-istorbo sa pangunahing tauhan ay parang paghahanap ng kamatayan. Pinangako ko kay Liu Ruyan. Hindi na siya didisiplina. Bukod dito, si Liu Ruyan ay matagal nang kasama ng bida. Ano man ang dapat o hindi dapat nangyari, marahil ay nangyari na, ano pa ang maaari kong alalahanin. Yumuko ako, dumaan sa tabi ni Liu Ruyan na parang wala akong nakita. Agad na nagdilim ang mukha ni Liu Ruyan. Bigla siyang umisi, Jibo daw, kamakailan ay naging masunurin ka na. Kung dati ka ring ganyan, paano ako makakaalis sa'yo? Ayaw ako ni Liu Ruyan. Ito ay tiyak na katotohanan. Sinulyapan ako ni Iten Cheng nang may puot, bigla siyang napailing. Parang ipinagmamalaki, sinabi niya, Jibo daw. Si Liu Ruyan ay kasama ko na, hindi ka naman siguro magiging maliit at hindi babatiin. Naging malamig ang aking mukha. Sumama ako kay Liu Ruyan sa hirap ng 10 taon, sa ilang linggo lang ay nakuha na siya ni Iten Cheng. Kung sasabihin hindi ako galit, kasinungalingan iyon. Tumingin ako kay Liu Ruyan, bigla siyang tumuwid. Nagbago ang mukha mula sa inis patungo sa kalmado, parang hinihintay akong magalit na parang clown. At makipag-away kay Iten Cheng para sa kanya. Bigla akong nawalan ng galit. Bakit pa, pagod na ako. Ang aking kawalan ng pakialam. Tila nagpupukaw kay Liu Ruyan, kinagat ni Liu Ruyan ang labi, saka pumasok sa yakap ni Iten Cheng na parang nagtampo. Niyakap ng malapit, nagulat si Iten Cheng, agad siyang niyakap at tumingin sa akin. Nagpapakita ng tagumpay. Tumingala si Liu Ruyan sa akin, ngunit nakita niyang diretsyo ang aking tingin. Sa kanyang dibdib, bumaba ang kanyang tingin, bahagyang nakabukas ang kwelyo. Hindi sinasadyang nasilip ang isang piraso ng puting balat, biglang nag-iba ang kulay ni Liu Ruyan, naguguluhan. Natakot dahil sa aking mapag-ambisyong kontrol. Ang ganitong uri ng pag-ugali. Tiyak na tatanggap ng pinakamatinding parusa. Dati, kahit gaano kalaki ang tapang ni Liu Ruyan, hindi siya ganoon katapang na hamunin ako. Marahil napansin din ni Iten Cheng ang pagkabalisa ni Liu Ruyan, ayon sa kanyang ugali ay nag-encourage at nagpuri. Bilang perpektong maalaga at mabait na bida, sinabi niya, magtiwala ka. Ganyan ka ay sexy, gusto ko yon. Inayos ko ang kilay. Walang pakialam, sinabi ko, kung ganyan mo gusto. Sige, tingnan mo pa. Ang mukha ni Liu Ruyan na puno ng kaba at pag-aalala ay biglang namutla. Wala ng kulay. Nag-angat si Liu Ruyan ng tingin na puno ng pagkainip, iminulat ang bibig. Ngunit ang boses ay matalim at walang kabuhay-buhay. Nagtanong siya, Jiboda. Ano ang sinabi mo? Nagtataka akong tumingin sa kanya, hindi maintindihan kung bakit siya. Nag-aanyong parang isang inabando ng maliit na hayop na nasaktan. Paulit-ulit kong sinabi ng may pasensya. Nanlumo ang mukha ni Liu Ruyan. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, sinabi niya. Jiboda, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagtampo lang ako. Gusto lang kitang asarin. Itinaas ko ang aking kamay para pigilan ang nagmamadaling pananalita ni Liu Ruyan. Napabuntong hininga ako at sinabi, ganito na, may pagkakaiba pa ba? Alam mo, ang babaeng hindi marunong magmahal sa sarili ay parang bulok na repolyo. Natigilan si Liu Ruyan sa pwesto, parang nakulong sa niebe. Sa oras na yon, dumating ang mensahe mula kay Yu Yuwei, mahal, sa bahay lang ako nagsusuot. Pwede ba?
Pagkatapos, nagpadala muli si Yuyuwei ng isang larawan. Nakasuot ang babae ng manipis na damit, puro isang pink na apron na may disenyong sakura lamang ang kanyang suot. Mas maganda ang pangangatawan ni Yuyuwei kaysa kay Liu Ruyan. Ang apron na nakabalot sa kanya ay tila isang sukat na mas maliit, maraming bahagi ang hindi na matakpan. Parang sasabog na mula sa apron. Nagalit ako ng husto, direktang nag-type ng mabilis. Suot mo yan, paano kung may makakita? Hindi pwede. Hubarin mo agad. Nalungkot si Yuyuwei at sumagot, sinabi niya. Wala ka naman dito, kaya isusuot ko ito. Maliban na lang kung uwi ka agad. Huminga ako ng malalim, agad na umikot para umalis. Sumpain. Hihintayin kong pauwiin siya. Hinawakan ni Liu Ruyan ang laylayan ng aking damit, patuloy na nagpapaliwanag ng kaawa-awa. May ilang patak ng luha sa gilid ng kanyang mga mata na parang ayaw mahulog, isang sumpang kahinaan. Pakiramdam ko ay mabibitak siya. Dati, sa tuwing gusto ko siyang parusahan ng mabigat, ganito ang ekspresyong ipinapakita ni Liu Ruyan. Pagkatapos, hindi ko na mapigilan ang paglambot ng aking puso. Anong sinturon? Wala naman, isang latay ay hindi ko kayang ilapat sa kanya. Si Liu Ruyan ay laging marunong sa mahina kong bahagi. Ngunit ngayon, wala akong ganang maging malambot sa kanya. Walang alinlangan kong inalis ang kamay ni Liu Ruyan. Sinabi ko, pasensya na, sa susunod na lang tayo mag-usap. Nagulat si Liu Ruyan, ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw sa manggas na aking tinabig. Tiningnan ako ni Iteng Cheng ng may inis. Pagkatapos ay niyakap niya ang balikat ni Liu Ruyan at inaliw siya ng may pag-aalala, Liu Ruyan. Si Ji Boda ay isang parasito, isang lalaking sumasandig sa babae, makasarili at materyalistiko. Ang nasa pagitan niyo ay hindi pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging pakiramdam na may pagkukulang, ay hindi mapigilan ang paggastos para sa isa't isa. Ngunit gusto niyang ikaw ang gumastos para sa kanya. Liu Ruyan, magising ka. Kailangan mong tumingin sa hinaharap. Nandito ako para sa'yo, poprotektahan kita habang buhay, lahat ng pera ay ibibigay ko sa'yo. Tama ang pagkakataon na lumabas ang mga komento. May komentong nagsabi, ang pagiging baliw sa pag-ibig ay ang pinakamagandang dote ng isang lalaki. Kontrabidang lalaki na sekundaryang karakter, matuto ka. Huwag lang maghangad na kumuha, ganito dapat. May komento ring sumalungat, ang pag-ibig ay laging pakiramdam na may pagkukulang. Ay hindi mapigilan ang paggastos para sa isa't isa. Kaya kung mahal ng bida ang kontrabidang lalaki, dapat siyang gumastos para sa kanya. Walang problema. May komento pang nagsabi, talagang bihira ang lalaking bida, isang perpektong gabay na kasintahan. Itinataas niya ang bida, unti-unti siyang inaalis sa kalaliman ng anino. Hindi katulad ng kontrabidang lalaki, na ginagawang alipin ang bida. Naku, paano ako magkakaroon ng gabay na ganyan? Makasalubong ang lalaking ganyan. Tiyak na sobrang naantig ang bida ngayon. Lalong samantalahin ng lalaking bida na magtapat. Tiyak na mananagot siya agad. Sumunod na komento ay nagsabi, mataas ang pagpapahalaga sa sarili ng bida. Matapos ipahiya ng kontrabidang lalaki, tiyak na magpapasya siyang putulin ang relasyon sa kontrabidang lalaki. Mula noon, wala nang pagmamahal sa kontrabidang lalaki, puro pagkasuklam lamang. Si Iteng Cheng ay tila nakakakita ng mga komento. Hindi napigilan ang kanyang labi na ngumiti ng may pagmamalaki. Sinabi niya, Ruyan, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Dahil ganito na, gusto mo bang maging kasintahan ko? Dagdag niya, basta pumayag ka, sa iyong pangalan lang ilalagay ang bahay at kotse. Sa totoo lang, kung pag-iisipan ng mabuti, kahit maganda ang pamilya ni Iteng Cheng, mahigpit ang disiplina ng kanyang pamilya, hindi gaanong komportable ang ekonomiya ni Iteng Cheng, mukhang mahirap. Dahil dito, sa orihinal na kwento, naging matapang akong paulit-ulit na sumalungat kay Iteng Cheng. Malamig na tinitigan ni Liu Ruyan si Iteng Cheng, na siyang nagulat at pilit na ngumiti. Sabi niya, Ruyan, anong problema mo? Isang lalaking kumakain lang ng malambot na kanin, hindi mo kailangang magalit, ngunit biglang tumawa si Liu Ruyan. Sa susunod na segundo, isang sampal ang tumama sa mukha ni Iteng Cheng. Pula ang mga mata ni Liu Ruyan, nanginginig at puno ng damdamin ang boses, mabahong lalaki. Sino ang nakipagrelasyon sa'yo? Sino ang nagpahintulot sa iyong alalahanin si Ji Bodao bilang iyong kasintahan? Ano ka ba? Karapat-dapat ka ba? Nanliit ang mga pupil ni Iteng Cheng. Nagmamadali akong umuwi at si Yuyuwei ay nakaluhod na sa pintuan, nakatitig sa itaas. Ang kanyang mga mata ay malambot na parang tubig, sabi niya, asawa ko. Umuwi ka na. Hinugot ko ang sinturon, galit na sinimulan siyang disiplinahin. Sa kanyang maselang balat ay biglang lumitaw ang ilang pulang guhit. Kumunot ang noo ni Yuyuwei, ibinaba ang kanyang ulo. Sa kanyang lalamunan ay lumalabas ang mga paulit-ulit na mahinang ungol. Nagulat ako, akala ko'y nasaktan ko siya ng sobra. Mabilis akong yumuko, ngunit nakita ko na mahigpit na nakasara ang mga labi ni Yuyuwei. Sa kanyang magandang mukha ay puno ng kasiyahan, at manipis na pawis ang dumadaloy sa kanyang mamula-mulang pisngi.
Siya ay matalim na tumingin sa akin at nagsabi, "Asawa, pasensya na. Hindi ako marunong sa batas, nangulit ako sa iyo ng mga makukulay na larawan. Kailangan ko ng higit pang parusa." Dumilim ang aking paningin, parang naengganyo ako sa kanya. Muli akong nagmulat ng mga mata. Nakita kong ang mga komentong pumapanatag ay biglang lumukso. Isang komento ang nagsulat, "Mga ate, anong nangyayari? Nasira ba ang istorya? Binugbog ng pangunahing babae ang pangunahing lalaki. At gusto pang putulin ang relasyon sa pangunahing lalaki. Ngayon lang ba ninyo napansin? Matagal ko nang nadama na may mali sa pangunahing babae. Mula nang tumigil ang masamang lalaki sa pag-display na sa kanya, hindi na umiti ang pangunahing babae. Buong araw siyang masama ang mukha. Parang may utang siyang 8 milyon. Matapos maghiwalay ang masamang lalaki sa kanya, lalo pang sumama. Sa masakit na salita, parang asawang babaeng inaapi ng asawa. Wala akong pakialam sa iba. Ngunit, 2 araw lang akong nawala sa ibang channel. Bakit ang masamang lalaki ay nakipagrelasyon sa pinsan ng pangunahing lalaki? Iyon ang tunay na malayang pangunahing babae, ang paanay na prinsesa ng pamilya Yu. Paano siya naging ganito? Baliw na ba ang mundong ito? Napako ang aking mga mata sa huling bahagi, at matamang tumingin kay Yuruwei na nakaluhod sa harap ko. Siya ang pinsan ng pangunahing lalaki, ang orihinal na katulong na nagpabagsak sa aking pamilya ng magdamag. Sa tingin ko, Diyos ko, si Yuruwei ay nagmamasahe ng aking binti ngayon, ang kanyang ekspresyon ay deboto. Nagmamadali akong umurong ng 2 hakbang, nais kong mamatay. Naguguluhan si Yuruwei na tumingin sa akin. "Panginoon, may hindi ka ba nagustuhan sa akin?" Tiningnan ko siya ng malalim. Masasabi ko bang sa hinaharap ay papabagsakin niya ako ng magdamag at iiwan sa lansangan? Iisipin niyang nabaliw na ako. Nagpanggap akong kalmado, naglabas ng isang dakot na pera at inihagis kay Yuruwei. Sabi ko, "Nagsawa na ako, umalis ka na." Itinulak ko ang pinto at tumakbo ng mabilis, hindi ko napansin. Ang biglang pagdilim ng mga mata ni Yuruwei. Nagtago ako, huminahon ng ilang araw. Ang aking telepono ay puno ng hindi mabilang na mensahe at hindi nasagot na tawag, lahat galing kay Yuruyan, ngunit wala akong ganang isipin yon ngayon. Dahil parang nabaliw si Yuruwei. Kahit saan ako pumunta, nakikita ko ang kanyang anino. Nang maglaon, sinasadya niya. Ako ay tanga, muli akong hinarang ni Yuruwei sa pintuan. Nais kong umiyak, si Yuruwei ay lumuhod ng may takot, ang kanyang damit ay mahigpit na suot. Sabi niya, "Panginoon, huwag kang umiwas sa akin. Ako ay iyo, lahat ng akin ay iyo. Ang kotse, bahay, pera, at kumpanya. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Maaari mo akong disiplinahin ayon sa gusto mo. Hindi ba ako mas mahusay kaysa kay Yuruyan?" Dilat na dilat ang aking mga mata, alam ni Yuruwei ang pag-iral ni Yuruyan. Nais kong magsalita. Sa likod ko ay narinig ko ang malamig na boses ni Yuruyan, sabi niya, walang kahihiyan. "Ano ka ba? Gusto mong disiplinahin ka ni Jibo daw?" Lumabas si Yuruyan mula sa sulok. Nagpakita ng isang mukhang sobrang galit. Ilang araw na hindi nagkita, pumayat siya ng husto. At gaya ng dati, siya ay mahigpit ang pananamit, hindi higit pa kaysa dati. Dati, hindi siya nagsusuot ng kwelyo, lagi niyang sinasabi na pinapahiya ko siya. Sa isang sandali, nagsimula ng mag-away ang dalawa. Si Yuruwei ay malinaw na mas malakas. Si Yuruyan ay mabilis na nasa ilalim, ngunit patuloy siyang nakatingin sa akin, ang kanyang boses ay paos. Sinabi niya, "Jiboda, nagkamali ako. Hindi dapat ako nakialam kay Itencheng. Huwag mo akong baliwalain, hindi ko kaya kung wala ka. Pakiusap, pansinin mo ako." Tiningnan ng dalawa, saglit na nalito. Tinakpan ng bibig at ilong, marahas na pinatulog at kinaladkad. Muli siyang nagising. Nakita ang nakakuba at mapaghiganting mukha ni Itencheng. Naggangalit ang ngipin at sinabi, "Bakit? Ako ang pangunahing lalaki. Saan na ang pangako na ang matamis na aso ay magkakaroon ng lahat sa huli? Bakit lahat sila ay pumapanig sa'yo?" Mula sa mga salitang unti-unting nababaliw ni Itencheng. Saka ko lang nalaman na si Itencheng ay anak sa labas. Kaya ginawa niya ang lahat para makapagpakasal sa pamilya Liu upang patatagin ang kanyang posisyon. At sa sandaling iyon nakita niya ang mga komento. Natuklasan niya na siya ang bida, si Yuruyan ang pangunahing babae. Kaya walang pag-aatubili siya. Pinalayas ako, naisip na sa pamamagitan ng pagyuko ay mapapanalo ang puso ni Yuruyan. Ngunit hindi inaasahan, hindi lang tinanggap ni Yuruyan ang kanyang pag-amin, sa halip ay naiinis. Buong puso niyang hinamak si Itencheng. Galit na galit sa akin si Itencheng, gusto akong hilahin sa dagat. Sabay na mamatay. Nang mahulog sa dagat, 2 anino ang sabay na tumalon. Buong lakas na lumangoy patungo sa akin. Nakita ko ang mga mata ni Yuruyan at Yuruwei, puno ng pag-asa at sakit. Muling iminulat ang mga mata, puting kisam. Hindi kami namatay ni Itencheng. Si Itencheng ay dahil sa sinadyang pagpatay, nahatulan ang habang buhay na pagkabilanggo. Ako ay malubhang nasugatan.
Kailangang maospital ng kalahating taon. Sina Liruyan at Yuyuwei ay nakaupo sa tabi, payat at pagod. Tahimik na nagsimula. Tungkol sa kwento, sabi nila. Alam namin, ngunit hindi namin gagawin yon sa'yo, Jiboda. Bigyan mo kami ng pagkakataon, pakiusap. Handa kaming ibigay lahat ng aming mga ari-arian. Lahat ay lalagdaan bilang kusang loob na regalo. Kung ano ang gusto mo, susundin ka namin. Lumunok ako. Ang dalawa ay patuloy na nakikiusap, ayaw sumuko sa anumang paraan. Nakakabagot. Ngunit sa huli, sino ba ang tatanggi sa pera? Hindi. Sa huli, sino ba ang tatanggi sa tamang pag-ugali? Sa totoo lang. Ako ay isang mabuting tao. Mula pa noon, ang gusto ko ay hindi pera. Ang gusto ko ay isa lamang tamang pag-ugali. Pinikit ko ang labi at tumingin sa bintana. Ang tagsibol ay maliwanag at berde. Ito ay magandang panahon upang magpatawad.